One time, nag-shower ko dito, bigla lang nag-off yung bulb dito sa bathroom. Buti na lang, meron pa akong isang ilaw na nakatira dito, yung solar ceiling lamp na nilagay ko dito. So may ilaw pa rin. Later on, I found out na yung problema pala is nag-break yung or nag-trip o yung breaker, and I traced that to the uh, my water heater, yung shower heater dito na tinanggal ko ngayon. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. This water heater ay palaging nakakonect sa AC via junction terminal kasi wala tong plug. So, naka-standby power lang ito pag palagi, unless you turn this on, tong button dito na power on, kung gagamitin mo na, di ba? Binuksan ko na to actually. Tinanggal ko muna yung terminal dito para sa kanyang control board para sa ating testing. Hiwalay natin yan para tayo makapag-test. Ito ang inlet. So dito papasok yung tubig. Dadaan dito. Pumunta dito sa medyo maliit na tangke. But actually this is already the heating element. Then lalabas dito sa kanyang outlet. Now ang problema nito is kahit di mag-power on ito, nagtritrip ang breaker. So kung naka-standby siya, mag-iilaw lang dito. Pero, hindi siya nag-on. Okay? Naka-standby mode lang siya. But, ang problema is, biglang nag-trip yung breaker kahit na hindi ito nag-on, nakasaksak lang or nakakonect lang sa AC line. So, i-trace natin ang AC power supply. Meron itong tatlong wires. Makita nyo dito. Itong brown, ito yung live wire. Yung blue naman ay neutral. At itong yellow na may stripe na green or may linya na green is ground. Itong ground yellow ay direkta itong nakakonect dito sa case ng heating element. Ito siya. At ang blue naman dito, itong neutral ay nasa terminal ng motherboard. Pero itong neutral terminal ay connected siya also dito, and this blue wire goes to the neutral terminal ng heating element. Itong live wire, itong brown, ay dumiretso dito sa ating power circuit board, yung brown. Now, ang tanong, saan kumuha ng power itong heating element? Kung makita mo itong red ay galing dito sa isang component, ito ay isang triac. Then, yung triac naman ay kumuha ng power, itong isang red na terminal, galing dito sa circuit board. Obviously, galing sa ating live wire, okay? Na-process na sa power supply dito. Ang triac ay equivalent ng dalawang silicon-controlled rectifier or ECR. Kaya, nakalagay sa label dito, silicon-controlled. May tatlong terminal ang triac. This is 1, 2, 3. Baligtad siya ang porma kasi nakaharap tayo dito sa sa proper position ng heater, but baligtad tong triac, okay? So terminal niya is terminal 1, terminal 2, and this is gate, okay? Madali lang i-check kung sira o hindi ang isang triac. Gagamitan natin ng multimeter. But before that, i-isolate muna natin itong triac para sigurado tayo na clean yung ating pag-measure. So, ihang natin ang terminal niya. Tanggalin natin itong red. Itong terminal 1 niya galing dito sa or connection to the heating element para sigurado tayo na malinis yung pagtitest. Then, yung isang terminal naman, dito galing sa board, tanggalin din natin. Okay?
So wala na. Clean na yan. So iti-test natin. Ilagay lang natin ang multi-tester sa continuity tester. Okay? So i-measure natin, dapat yung terminal 1 ay merong readings between terminal 1 and terminal 3, itong gate. Tingnan mo, nasa 77. Kung baligtarin natin, ganun pa rin yan ang readings. Okay, more or less 78. But terminal 1 and terminal 2, wala yung readings. Kahit baligtarin pa, wala yung readings. And also, terminal 2 and gate, wala rin yung readings. Kahit baligtarin pa. So, maayos yung triac natin. Step 2 tayo sa ating troubleshooting. Kuha din tayo ng continuity testing dito sa ating heating element. Again, yung heating element, ang kanyang terminal configuration ay, makikita mo, this is the neutral terminal and tinanggal natin kanina yung live terminal niya. So, then this is the ground, yellow, okay? So, kuha tayo dito at saka dito ang continuity. Check natin for possible short circuit. Unahin natin ground to neutral, ground to live, wala. Then live and neutral. You see, ang reading is 32 ohms ang baba. Okay. So possibly may sira na itong ating heating element dito. Nagsushort na siya. But let's isolate. Try natin. So ang gagawin ko is tanggalin ko ang connection ng ito. Hindi ko ito ibalik muna ang connection ng power supply sa ating heating element. Then wala rin dito. Hindi ko rin lalagyan ko rin ng supply dito ang triac. So, i-isolate ko lang yung power supply to the heating element para ma-check natin kung saan ang short circuit. Pwede rin tanggalin ko to para sigurado ako. Tanggalin ko ang neutral at saka yung live terminal or positive terminal ng live terminal ng heating element. Then ibalik ko itong triac. Then i-plug ko yung circuit. Kung hindi siya mag-turn on siya, then it means okay tong circuit dito, yung circuit board, ang components, walang problema. So andito ang problema. Yun ang pag-isolate natin. So again, wala nang supply itong ating heating element. Ang natitirang connection na lang ay itong kanyang ground, pero wala naman itong connection. So off na yan, isolate na yan. Test natin. Binalik ko muna itong control para at least makikita natin kung nag-on ba. So, but isolate na natin yung heater so wala nang iinit pa dyan. Then, i-try natin, i-plug to siya. So, gagamitin natin yung dalawang connections na dito. Saksak natin sa AC. Kung magti-trip yung aking breaker, then meron pang ibang sira dyan. Try natin. Okay. Nakita nyo, nag-on siya. Basically, nag-on yan. Ito, nag-on yan na power. Hindi lang maklaro. Kasi bright ang, ayan. Tingnan nyo, nag-iilaw yan. So, hindi nagsha-shutdown. Nag-on palagi. Kasi, the moment na i-up ko yung breaker ay mag-o-off siya agad. Ito, wala. So it means, okay lang siya. Walang problema. Ang breaker lang, ang heater lang hindi nag-function. Kung i-on natin to, try natin. Yun, you see? Pero walang nag-heat dyan kasi off yung, walang connection yung heater natin. So, basically, it's the heater ang problema. Now, my problem now is, saan kaya ako makabili nito? Kasi, saan kaya ako makabili ng ganito? Hindi naman ito pwede ma-open eh. Kasi tankless itong shower heater na to. It means wala siyang
tangke or storage para sa tubig. This is, itong buo na ito ay itself ay isang heating element. Hindi mo na ito pwede buksan, no? Kung palitan mo to, kailangan palitan mo ang buo. Hindi mo ito mabuksan, sirado to eh. Yung nichrome wire or anong ginamit na heating element sa loob nito ay nandun ang sira. Hindi mo ito maayos eh. So maghanap ako kung merong ganito. May specs ba na ganito? By the way, sa mga parts dito, may mga sensors ang water heater. Ito ang inlet. So andito yung water flow sensor niya. Ito yung water flow sensor niya. Then dito naman ay yung temperature sensing sensor niya. Itong temperature sensor niya, dito niya ma-determine ang init. Then ito naman ay pang overheat protection. The rest ay power supply na yan. So ito yung specs ng heating elements, 220 volts, 6,000 watts, 1.2 megapascals, millipascals, I'm not sure. Then ito yung brand niya. Itong pascals ay that refers to the measurement ng kanyang pressure. Basically, maintenance free ito. Wala namang mechanical parts sa loob nito na kailangan mong linisin o i-lubricate except these nuts here. Pero may mga konting portions na kailangan mong linisin tulad dito sa inlet at saka dito sa outlet. Dito rin kailangan mong linisin ang loob nito. May nakita kong kalawang dito na na-accumulate. Kaya importante na rin na meron kang water filters sa yung plumbing system para walang mga sediments or rust na aabot dito. Kung ang iyong water supply ay katulad sa amin na hard water, kailangan mo maglagay ng water softener, although mahal ito, para di mag-accumulate yung scale sa loob ng shower heater. Yung scales ay posibleng mag-clog sa tubing dito at saka sisira sa heating element sa loob nito. So basically, kung maintain ka nito, kung linisin mong loob nito, tatanggalin mo itong mga terminals dito. Just take note of the connections. Yan ang importante. So, meron siyang screw pa dito sa kanyang housing. Then take note of the things na tatanggalin mo, yung mga parts tulad nito. Tinanggal ko tong triac niya. Tinanggal ko na dito yung nut dito. Sumuluwag na siya. And then tanggalin mo rin dito yung may naka-attach pa dito na sensor para sa overheat protection niya. Tanggalin mo rin to para talagang matanggal mo ang heating element. Ito lang naman ang lilinisin dito. So ito yung itsura niya. Nilagyan ko to ng suka kanina. Lagyan natin ulit. So ito, tingnan nyo, may kalawang na. Tingnan natin. Kunti lang naman. It turns out that the heating element of this tankless shower heater cannot be repaired, and also wala ring binibenta na replacement heating element nito. Kung meron man sa eBay, sa junk shop, or sa any repair shop pero mas mahal, mas pipiliin ko na bibili na ako ng bagong ganito na digital shower heater. Sa ngayon, ang presyo nito ay nasa 1,400 pesos na lang. When I bought this 4 years ago, ang presyo nito ay nasa 3,350 pesos. Kung bibili ako ng branded na ganito, at least ang presyo ay nasa over 6,000 pesos. Yung mga conventional na tankless water heater, meaning hindi digital, and mostly ginagamit para sa buong bahay tulad doon sa amin sa States,
aabot yun ng 15 to 20 years. Ang ganito na single point, para lang sa shower, mas maikli, nasa around 8 years lang based doon sa aking mga nababasa. Bibili pa rin ba ako ng ganitong digital shower heater na made in China? Yes, at its price point na 1,400 pesos sa ngayon, hindi ka lugi. That's 350 pesos only a year. So every 4 years meron kang bagong ganito kung bibili ka ng ganito every 4 years kung masisira to after 4 years. Kumpara mo doon sa branded na hindi digital pero mas mahal, di ka rin sigurado na aabot yun ng 8 years, di ba? Or 4 years. So, ito na ang decision ko. Bibili ako nito na bago kung wala akong makita na replacement na heating element. If you have some experiences with this type or with this kind of shower heater, please comment below. Maraming salamat.